Paalala din po, nire-remind tayo sa verse na ito na bago pa man ang lahat, tayo magawit sa iba, unahin muna natin ang Panginoon. Sa lahat ng mga ating pinaplano, kung minsan kasi tayo ay yung nakakaligtaan po natin na ano mang mga ginagawa natin, ano mang plano lang para sa atin ay maganda, pero nakakaligtaan natin na dapat unahin muna natin ang Panginoon. Malinaw na sinasabi sa atin sa verse na ito na ano mang bagay, ano mang ating mga gawin ay dapat talagang siya talaga ang uunahin. Bago tayo magmahal ng iba, unahin muna natin ang mahalin ang Panginoong Hesus. Kung minsan, hinuhuli natin, hindi lang minsan, madalas pa na si Lord ko ang nahuhuli. Kagaya nung ako din, experience ko rin yun na nung wala pa, hindi pa marunong magbasa ng salita ng Panginoon, hindi pa nakakilala kay Lord. Parang, karamihan talaga, maging ako karamihan parang, saka na lang yan, kasi bata pa naman ako. Saka na lang, pagtanda na, saka na lang, puro ganun ko, saka na lang, hanggang sa sabihin natin naman tayo ni Lord, naintindihan naman tayo ni Lord, pero tayo, hindi namin iniintindi yung mga salita niya ng paulit-ulit na pinapaalala natin na siya nang bahala sa lahat ng bagay, basta siya ang uunahin natin. Amen. Tapos din, bago natin hanapin ang ating pangangailangan sa pisikal, unahin natin gawin ang pangangailangan ng ating espiritual. Ayan, talagang, sino sa inyo dito ang yun? Talagang sinusunod ito na si Lord talaga ang inuuna. Siguro mabibilang lang. Mabibilang lang kasi isa na rin ako talagang natatamaan na. Kahit ang linaw-linaw talaga ng palala ng Panginoon, pero ang tigas ng ulo. Ang tigas-tigas ng ulo talagang inuuna pa rin. Ito yung tinatawag na laman pa rin ang nasusunod. Kasi yung kagustuhan natin ang inuuna, hindi pa rin yung kahit ulit-ulit. Pero ang maganda lang talaga, si Lord, hindi mabilang ang chance na binibigay sa atin. Talagang sobra, hindi matatawaran. Maliban lang talaga kung kahit anong bigay ni Lord ng chance sa atin, talagang ikaw ang tatalikod. Nandun na tayo, na nagkakamali tayo, napapanghinaan ng loob, pero sa grasya ni Lord, binibigyan pa rin tayo talaga ng chance upang binibigyan tayo ng chance upang makasunod pa rin tayo sa Kanya. Sa pang-apat ko na reminder, bago tayo maglingkod sa iba, unahin natin ang maglingkod sa Panginoong Hesus. So, natatamaan pa rin tayo dyan. Kasi, kagaya niyan, yung ilang oras lang naman yung maglingkod sa Kanya, ang hinihiling niya sa atin na isang araw lang. Wala pang ang araw, yung oras lang ginagawa natin, hindi pa natin nagagawa ng tama. Kasi unang natin yung trabaho, yung mga pangangailangan, yung mga ibang responsibilidad, na kung tutuusin, kaya naman ibigay ni Lord sa atin, sobra-sobra pa. Pero nauunahan tayo sa pag-alala, nauunahan tayo sa mga problema. Tapos, kitang-kita na si Lord ang nauhuli. Sobrang, mapalag lang talaga tayo kasi binibigyan talaga niya tayo ng chance. Pero sa chance na binibigyan ni Lord sa akin ng dami-dami, sige pa rin ako hili ng Lord, bigyan pa ako ng chance na magawa kasi marami talaga ako hindi nagagawa pa na kagaya na lang ng mag-share ng salita sa Panginoon, mag-create ka ng Bible study o kahit saan ka pupunta, talagang hindi pa nagagawa sa dami. Yung binigyan ni Lord sa atin na chance, sobrang dami na binibigyan sa atin ng blessing, hindi mabibilang. Pero pag may problema na tayo, doon na tayo nakapokus sa problema, hindi na tayo nakapokus sa kung ano yung binigay ni Lord sa atin. Kaya imbis na makikita mo yung solusyon, hindi na. Kasi patuloy, sige lang tingin sa mga binibigay na problema, hindi binigay yung mga problema, o problema naman na hindi rin naman binigay sa atin ni Lord yun kung madalas tayo rin ang nagkagagawa at pagkakamali. Kasi unang-una nagdedesisyon tayo ng hindi natin dinadalangin, hindi natin sinasangguni sa Kanya. Tapos, minsan, madalas pa nananalangin tayo na, Lord, bigyan mo ko ng solusyon, pero hindi natin hinihintay yung solusyon niya. Gagawa ka ng kaagad ng, ito'y maganda. Kasi madalas yung sarili natin yung sinusunod natin. Hindi tayo naghihintay, kulang sa
kulang sa pasensya. Kaya minsan naman sa pagsubok na naranasan natin, sabi ko, wala naman, hindi naman si Lord talaga nagbibigay sa atin. Siguro bunga to ng mga desisyon o sa mga pagkakamali natin. Ang hiling na lang natin yung tulong niya. Kasi at gabay niya. Kasi talagang wala tayong magagawa kung wala siya. Ang daming mga salita ng Panginoon na sobrang napakalinaw. Ang linaw-linaw ng pinapabot niya sa atin na ulit-ulit niya sinasabi na nasubukin natin siya na siya ang unahin. Pero madalas pa rin talaga siyang nauuli. Yun lang ang higit at pagkaintinila ko. Ano ba yung kalooban sa Diyos? Ang kalooban ng sa Diyos. Kunwari, mahahayo tayo, magsisimba tayo. Sumantalaya tayo sa Diyos. Dahil ito ang ng kalooban sa Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang kaharian ng Diyos. Kasi ang gusto talaga ng Diyos, kasi ang Diyos ayaw ng makasalanan. Lahat na gagawin natin sa mga mabuti. Yung kagastuhan ng Diyos talaga. Yun lang. Gawin, pero sa tulong ng Panginoon, unti-unti, matututo talaga tayo. Pag isa sa puso natin, pero yun nga, yung nandito pa tayo sa kamunduhan, marami tayong mga pinagkakaabalahan, may mga problema tayo, may mga sakit, pero ang sabi nga ni Lord, kung matutunan natin ang salita niya na matuto tayong sumunod, diyan pa maibibigay ni Lord yung pangako niya na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Yan lang po. Talaga yung unahin ng Panginoon kasi nagkakaroon ng saka lang natin ma-realize ito pag may nangyari na sa atin na mga bagay na hindi natin gusto. Yan. Nung hindi pa natin inuuna si Lord, may karanasan din po na yung kagaya po sa pagbibigay o yung time. Pag hindi natin inuna yung Panginoon, kakaiba po, yung nagkakaroon siya ng saka mo lang ma-realize kapag nagkaroon ka na ng mga pagsubok na hindi mo inaasahan. Yan. Yung napakaganda talaga kapag inuna natin si Lord. Kagaya po kagaya sa amin. May trabaho kami. Ngayon, nagpapasalamat ako sa Lord kasi po, dati, yung day off, araw ng Miyerkules yung dati, hindi pa Sunday. Tapos yun, lagi kong pinapanalangin ang day off maging Sunday para nakakasimba. Yun, nangyari po yun, nagkaroon ng ganun, day off ng Sunday. Kaya parang, ikaw na yung magiging hari ng sarili mo na talagang ang nais mo, yung matupad yung ganong sitwasyon, yung uunahin mo si Lord. Kagaya po, di ba pag may trabaho kayo, hindi natin mauuna si Lord, kagaya nito pagsimba. Pero napakabuti ng Lord kasi kapag patuloy mong pinapanalangin na matupad yung nais mo, nakalooban din niya, matutupad po yun. Kagaya ngayon, every Sunday nakakasimba, magpe-pray yan, nagkakaroon ng time. Hindi kagaya nung kapag hindi kalooban ng Diyos, hindi talaga natin magagawang unahin siya.